this August. Let's reignite our fire together. Because, as one family, we should not be lukewarm. Neither hot nor cold. Good morning, how are you today? Good. Magandang umaga po. Kumusta po tayong lahat? Gaano kabuti ba? Kasing buti ba ng lahat ay pinagpala? Amen. Okay, so may mga daladalahin man tayo ngayon, ibigay natin sa ating Panginoon. Ano po? Tahayaan natin na ang Panginoon, ang banal na Espiritu will really move sa ating buhay ngayong umaga na ito. At tulad nga ng ating napanood na teaser, neither hot nor cold. The church that forgot the fire. And today, mga kapatid, we come to the final message of our sermon series. At, well, we still have one more week to go, pero we'll be having our special guest speaker on next Sunday. So, what we're going to do is to i-finalize na natin yung ating tema for today. At before dumating ang linggo na ito, I was really asking the Lord, paano ba namin i-wrap up to? Lord, ano ba yung pinaka-gist nitong tema na ito? And the Lord is really gracious, and His words are really amazing. Tunay na buhay ang kanyang salita. At I'm so blessed for giving me the wisdom of checking ourselves, reminding ourselves, saan ba tayo? Are we the church that forgot the fire? Are we the church na katulad ng Laodicea? Well, we have heard God's call to awaken us, to remind us, to rekindle the fire, and somehow to return to His first love. Ano po? We've heard that all, at nawa ay natuto tayo sa lahat ng mga ito sa buhay natin. And now, let us open our hearts. Personally, let's open our hearts today. And let's ask the Lord to give us a teachable heart today. And let us open our minds at tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon. Because ako pa lang nung I was reviewing the message, talagang nagba-bounce back talaga. So kaya today, I'm praying na magkaroon talaga tayo ng teachable heart today. No? And paalala ng Panginoon, Jesus is still at the door, knocking, waiting, and ready to embrace us. Maging sino ka man. It's about wala atang battery. The grace that waits to embrace. Grace that waits to embrace. Maybe I can say KKCF for Christ. Nais na tayo ay yakapin ng Panginoon ngayong umaga na ito. At hayaan natin ang biyaya ng Diyos ang maranasan natin as we face His grace. Maranasan natin ang kanyang mainit na yakap ngayong umaga. Amen po ba? Can we all stand and let's read our text for today, na matatagpuan po ito sa Revelation chapter 3, 19
2:22. And let's read. Sabay-sabay po tayo. Medyo maliit, ano? Sige. Ready? Saway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya maging masigasig ka. Pagsisihan mong talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa katabi ko sa aking trono. Sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Let us all pray. Yes, Lord God, we come to you, Father, and we thank you, Lord God, for this day. Salamat, Panginoon, sa paggising sa amin kanina umaga. Doon pa lamang, Panginoon, ay naranasan na namin ang iyong biyaya. At patuloy na aasahan namin, kami ay umaasa and trusting in you, O Lord God, na sa tuwing paggising namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming palalahanan kung gaano kayo kabuti sa amin. Salamat po sa umagang ito. Give us a teachable heart today, O Lord God. Nawa ang kapangyarihan ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso at sa aming isipan. At man ang aming maririnig ngayon mula sa inyo, O Diyos, tulungan niyo nga po kami na maisabuhay namin ang lahat ng ito. At patuloy na lumakad kami sa katuwiran at sa kapanalan. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us all be seated. Praise God. Grace that waits to embrace. Wow. Actually, ang dami kong mga title na nilagay. Hanggang sa, the Lord really so amazing na sabi niya parang, yung title mo, anak, parang dinidescribe mo lang yung mga bagay na pwede nating matutunan. Pero this is the bottom of my heart, which is that His grace is really waiting for Him to embrace us. And today, katulad ng ating tema, it's about the Church of Laodicea. Alam naman natin, no? Natutunan natin yung Church of Laodicea, sila ay mayaman sa kultura, no? Meron silang paggawaan ng tela, no? Na mamahalin. So, we can say na sila ay maunlad, no? Ng lungsod. Kaya kung titignan nila sa sarili nila, masasabi nila na mayaman ako at wala akong pangangailangan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? You are wretched, poor, blind, and naked. Nakakahiya. Mga kapatid, ito ang larawan ng isang iglesia na kontento sa panlabas. Pero spiritually weak, walang kapangyarihan. Ang pagiging maligamgam ay isang tanda na kawalan ng apoy. Walang malasakit, walang pag-ibig, at walang pagsunod kay Kristo. Dito natin maikahalin tulad ang isang lukewarm Christian. Being a lukewarm is a sign of having no fire, no passion, no love, and no true obedience to Christ. Kaya nga ang tanong natin, mga kapatid, tayo ba bilang iglesia ay nagiging kontento na lang ba sa panlabas na anyo ng pananampalataya? O kulang sa apoy ng kabanalan, kulang sa pagsunod sa Diyos? You see, this message ay isang maihalin tulad ko, it's a mirror na nanalamin sa atin ngayon. Hindi lang sa Laodicea o sa 7 churches na tinukoy sa Revelation. But today, the Lord is giving us a mirror
Kay KCF, look at you. Nasaan ka ngayon? Do you still have that fire? Do you still have that passion? Kaya nga itong churches na ito, in Revelation chapter 2 to 3, di ba? There are 7 churches na sinulatan ni Jesus that time. And hindi lahat ay pinapurihan. Ilan ay sinuway, binigyan ng babala. At yung dalawang churches na ito, nakakahanga naman, nakaka-bless itong ating mga kapatid na ito, na from the Church of Smyrna in Philadelphia, ay pinapurihan ng walang puna. No? Walang puna. Puro papuri ang binigay na sulat ng ating Panginoong Jesus. Dahil sila ay naging tapat sa kabila ng kahirapan at pag-uusig sa kanila. Well, hindi lahat po ng church ay lumalakad ng walang puna, walang pag-uusig. Hindi natin alam, ang KKCF, inuusig na rin pala. Pero, praise God, kasi nawa talaga makita ng Panginoon that we are spiritually rich. No? Sabi niya sa verse 9, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Sabi niya sa Church of Smyrna. Ganun din sa Philadelphia. No? Sila ay naging matapat sa salita ng Panginoon at hindi ikinaila ang kanyang pangalan, ang pangalan ng ating Panginoon, kahit na sila ay mahina. Kaya binigyan ng papuri ng Panginoong Jesus ang Church ng Philadelphia. Both of these churches ay mayroong ganung puso na sinasabi, KKCF, are you like Church of Smyrna or Philadelphia? I-check natin yung sarili natin. Baka mamaya talagang Laodicean tayo. No? Meron, actually, ay yung 4, no, dalawa yung binigyan ng papuri, 4 yung binigyan ng papuri at babala. At isa doon, walang papuri, puro puna at babala. Alam niyo po yung nag-iisa na to? Ang Church of Laodicea. Kaya nag-focus tayo dun sa Church of Laodicea eh. Ano po? And this Church of Laodicea, no praises at all, only warnings. Why? Because of their hearts of being lukewarm. Ito po yung delikado sa pagiging lukewarm natin. Hindi natin minsan nalalaman napapansin na tayo pala ay malapit na sa bangin. Hindi natin nakikita na dinadaya na pala tayo ng sarili nating paniniwala. Binubulag na tayo ng sarili nating wisdom. Kaya tingnan natin, alin kaya sa mga churches na ito, yung 7 na ito, alin dito, which of these churches do we belong to? Katulad, itong 2 ng Church of Smyrna and Philadelphia, o yung 4, yung Efeso, yung Sardis, Thyatira, Pergamo, itong mga to, binigyan ng papuri, pero naging masigasig sila. Pero yung isa, nakalimutan yung unang pag-ibig, yung isa, may pinapasok silang nagturo ng heresy, yung iba, marami silang may mga puna din, pero ang kagandahan naman sa kanila, nagpupursige sila. Not like Laodicean. Talagang, ang tingin nila sa kanilang sarili, they are right, maayos ang kanilang pamumuhay. Kasi ang totoo po, binabase na natin ang ating pamumuhay, ang ating buhay, sa kung anong ganda ng ating pamumuhay. Nakabase na tayo sa kayamanan, nakabase na tayo sa kung anong meron tayo. Doon natin ibabase, maganda ang aking buhay. Pero hindi natin namamalayan, we are spiritually weak. Kung susulatan kaya tayo ng Panginoong Jesus ngayon, gagawa siya ng letter para sa KKCF. Ano kaya ang laman ng letter?
Isn't it a challenge for us? Ano kaya ang magiging laman? If the Lord were write us a letter today, ano kaya? What would it say? And today, maybe the Lord is giving us time to reflect sa sarili natin individually and as one body, as one church. Mag-reflect tayo. KKCF, kumusta ba tayo? Kumusta ba tayo bilang mananampalataya? Kumusta ba tayo bilang isang church? Kumusta ba ang ating gawain? Kumusta ba ang paglilingkod mo? Kumusta ka ba kung ikaw lang ay nag-iisa? You know what? Minsan, ang pangungumusta po ay isang way of, showing your care, yung malasakit mo. Ikaw ba, kapatid, kailan ka huling kinumusta ng magulang mo? Kailan ka ba huling kinumusta ng asawa mo? Kailan ka kinumusta ng anak mo? But today, the Lord is asking you, kumusta ka? Anak, kumusta ka ngayon? Kumusta ang pamumuhay natin bilang iglesia, bilang mananampalataya? Are we just professing as a Christian? Pero walang totoo dito. Punong-puno ng mga maskara at pagkukunwari. Are we like that, church? Full of emotions in service, pero walang tunay na pagbabago sa buhay. Hands raised, taas ang kamay sa worship, no? Pero walang conviction, wala sa puso. Sinasabi nilang may fire, may Bible pa sa kamay, pero disobedient naman sa daily walk. Love si Jesus, yes. Naririnig natin, love nila si Jesus. Mahal nila ang Panginoon sa salita. Pero wordly, ang mga gawa. Sinasabi, repentance, pero wala namang pagsuko. Sisi nga ako eh. Really? Can you define repentance? Kasi ang repentance ng walang pagsuko, you are a liar. Kaya nga sinasabi ng Luke 6:46, no? You call me Lord, Lord. Why do you call me Lord, Lord? Tapos you're not doing what I'm saying. O ano yung sinasabi ko? You do not do what I say. Gusto sa heaven? Lahat gustong heaven? Gusto. Pero hindi ang pamumuhay nila, hindi holiness, walang holiness. Lahat gusto sa heaven pumunta. Pero nung pinapila, sa holiness, wala ng kabanalan, wala ng pumila. Gusto lang puro blessing. Gusto lang puro pagpapala. It's okay. No problem. Pero kung material na pagpapala lang naman ang gusto mo, kapatid, well, truly, we need the grace of the Lord. Jesus doesn't want applause. He wants a sincere heart. He wants you. We sing about the cross. Pero yung bigat ng cross, hindi natin madala. Wala tayong interest to carry the cross anymore. Paano ka susunod? The Lord says, if you want to be my disciple, no, you deny yourself, carry your cross, and follow me. Pastor, I deny myself na to the Lord. Okay, now you carry the cross. Mabigat eh. Masakit yung aking balikat. Pwede bang sumunod lang ako? Without carrying your cross? No. Hindi ka makakasunod, kapatid, if you're not going to carry that cross. Because hindi mo malalaman ng tunay na pagsunod if you're not going to deny yourself and to carry the cross. In Matthew 15:8-9 says, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Yan naman tayo eh. Mas sinusunod natin yung rules natin.
Mas sinusunod natin yung alam nating tama. In Isaiah 19:13 says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Ito po yung sinasabi natin, church ka nga ng church, Bible study tayo ng Bible study, pero ang gusto mo lang kaalaman, pero wala sa puso, malayo tayo sa Panginoon. You know why? Because kung wala po yan sa puso, papaano mo yan ipapamuhay sa labas? Magaling ka nga, marami ka ngang alam, pero you don't know the principle in living that words. You can't even carry that cross outside this door. Actually, it's all emotions. Walang tunay na devotion with God. It's all purely emotions na lang. Kapag ka may pinagawa ang Panginoon, I feel like, I feel sad. Walang tunay na pagbabago sa tunay na buhay kung puro lang emotions. Babalik at babalik at babalik ka doon sa putik na yon. Kung ipapairalin mo yung emotions mo lang. We need to live, dapat tayo namumuhay sa katotohanan. Not by emotions. Yung emotions nagbabago. Minsan malungkot ka. Pag malungkot ka, wala na. Pag masaya ka, okay. Pag masaya ako and grateful, mag-church po ako. Pero pag may problema, malungkot, saka na lang. Kapag ka pinagpala ka, mag-church ako. Pag may problema, saka na lang. Daming problema. It's emotion. Pero kung mamumuhay tayo sa katotohanan, going to church is the right thing to do. And that's the truth. Gagawin ko yun. It doesn't matter kung anong man yung pinagdadaanan mo. In fact, mas maganda nga pumunta ka sa church. Pumunta ka sa igawain ng Panginoon. Mga kapatid, hayaan nating disiplinahin tayo ng Panginoon. Hayaan nating i-rebuke tayo ngayon. Ito ay dahil mahal tayo ng Panginoon. No? And this is part of His grace. Sa kabila ng ating katigasan ng ating puso, ng ating isip, He still wants us to embrace. That's exactly the grace. Yun talaga yung grace biyaya. Hindi naman tayo karapat-dapat, pero handa pa rin niya tayong yakapin. And today, let me give you 4 things on how the Lord wants us to experience His grace upon us. Let's see kung paano ba yung grace na ito na tinatawag, pinapakinggan natin, grace that awaits to embrace. Ano pa itong mga grace na ito na gustong ko tayong yakapin ng Panginoon? Una, the grace that corrects. Yun. Grace that corrects. Sabi niya sa Revelation 3:19, "Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent." Correction is not a rejection, mga kapatid. It is not. But it is His proof that He loves us. Ito ang patunay na tayo ay Kanyang mahal. Ang patunay na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. He corrects us. He disciplines us. Ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi para wasakin tayo, kundi para tayo ay iayos. Kung napapagalitan ka ng Panginoon, ibig sabihin lang, mahal ka niya. Okay? So He corrects us. Huwag mong tignan na parusa yung correction. Hindi parusa. But tignan natin ito bilang biyaya ng Diyos. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok eh. Remember the parable of building the house upon the rock and building the house upon the sand. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, dapat tayo nagbi-build tayo ng foundation upon the rock para pagka dumating yung bagyo,
hindi tayo matitinag. Hindi naman sinabi doon na, maggawa ka ng bahay mo at founded sa isang bato, no, para maging matatag. Para kung sakaling dumating yung bagyo o yung unos, hindi ka babagsak. Hindi naman sinabing gano'n ng Bible. Hindi naman sinabing kung sakaling may darating, hindi. Sinabi niya, at kapag dumating na yung bagyo sa buhay natin, hindi ka matitinag because you have a strong foundation with the Lord. Kaya po expect natin na lahat naman tayo, mga anak niya, ay dadaan sa isang trial, pagsubok sa buhay natin. Remember, He is not to push you away, but to bring us back closer to Him, closer to His warm embrace. God's discipline is not your rejection. It's an invitation actually. Invitation na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. When He corrects you, it's not to push you away, but to pull you back in His arms. Sa lahat ng aking iniibig, ay aking sinusuway at dinidisiplina. Sabi niya po, no? Kaya maging masigasig ka at magsisi. Ang gusto ni Lord, bumalik tayo sa apoy, sa passion, sa unang pag-ibig natin sa Kanya. Para muli tayong gamitin ng mga kasiglahan, ng may kasiglahan at may katotohanan. Huwag na tayo mag-settle for, okay lang ako. No? Okay lang ako without God, that's fine. No. You definitely need Him. Kailangan natin ng ating Panginoon. Let's open our hearts fully to Him because siya lang po yung makakapagbigay sa atin ng lahat-lahat. Mga kapatid, ang mensahe ng Laodicea ay mensahe rin para sa atin ngayon. No? Ayaw ng Diyos na maligamgam ang ating pananampalataya. Tayo'y tinatawag niya sa tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nais niya makita sa atin ang apoy ng pananampalataya, ang kasigasigan sa paglilingkod, at ang katuwiran ng isang pusong nakatalaga para kay Kristo. Huwag nating hayaang isang araw ay matagpuan na lang natin si Jesus. Ay, nasa labas na pala si Jesus ng church. Huwag sana nating one day, matagpuan natin ang ating sarili, wala na pala si Jesus, nasa labas na pala ng ating buhay si Jesus. Tapos nandun ulit si Jesus, kumakatok pa rin. Papasukin niyo ako. You see that grace? Siguro kung tayo yon, tampon na tayo. Kung ayaw mo, wag mo. Alis ka na. Tapos pagsasabi, sige na, sorry na pala. Hindi, ayaw mo eh. There is the Lord. Still keep on knocking, patiently waiting for us to open that door. Wag nating hayaan yung araw na yun, mga kapatid. Dahil sa ating pagiging yung pagiging self-reliance, yung pagiging pagmamataas natin, dito natin itinutulak talaga ang Panginoon palabas ng buhay natin. Tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi galing sa sariling effort, kundi sa biyaya ni Kristo lang. Kaya wala tayong magiging katagumpayan sa buhay kung wala si Kristo sa buhay natin. Tandaan natin, the victory is not about working harder, but surrendering deeper. Kailangan po ng pagsuko ito. Full dependent to our Lord Jesus. Kaya ito yung challenge sa atin. Huwag tayo manatili sa pagkukunwari sapagkat ang tunay na pagtagumpay ay may karapatang kasama si Kristo sa kaluwalhatian. Yun po yung totoong victory. Kasama natin ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating puso. Patuloy tayo magsisi, magbalik loob at magpasakop muli sa Kanya. Pag-alabin natin yung ating puso, yung ating pananampalataya para sa ating Panginoon. Yung ating prayer life, kumusta na? Kumusta yung ating paglilingkod? No? Sapagkat bilang iglesia ng Panginoon,
No, bilang isang one body of Christ, nais nating maging, of course, kapaki-pakinabang, kagamit-gamit. Hindi po maligamgam, kundi nag-aalab para sa kalahatian ng Panginoon for His glory. Matatandaan natin na may dalawang iglesia, no? Yung Smyrna at saka Philadelphia. Bilang isang iglesia, nais din natin na maging katulad nila. Tama po ba? Isang iglesia na tapat, naninindigan, at kalugulugod sa harap ng Diyos. And this is a challenge for us, KKCF. Tayo ba ay naglilingkod? Maaring may init tayo sa paglilingkod, yes. Ngunit madalas nauubos. Hindi consistent dahil maaring marami tayong alalahanin, maari tayong mga immaturities, konting galaw, tampo, no? Hindi pagkakaunawaan, nauubos yung apoy na yon dahil sa inggitan, kundi at sa pagsasawalang kibo. Yung pagsasawalang kibo po, it's a danger thing din yun. Nakikita ko ang inyong kasipagan sa gawain, pero ang inyong puso ay malayo sa akin, says the Lord. May puso tayong matuto ng katotohanan. Yes, that's good. Gusto natin matuto. Learn of the truth of the Lord. Pero tingnan natin, hindi naman natin na-apply sa ating personal na buhay. What's the use? Sinasabi ninyong nais ninyong matuto ng aking katotohanan, ngunit hindi ninyo sinasabuhay at hindi ninyo totoong isinusuko ang inyong sarili sa akin. You read Titus 1:16 and you learn at makikita ninyo ang sarili ninyo sa harap ng Panginoon. Kaya kadalasan, mga kapatid, nagiging bulag na tayo sa sarili nating kasalanan. Unti-unting nakakaladkad yung ating sarili sa maling landas. At madalas, hindi natin napapansin. Why? Because madalas, meron tayong sariling rules. Meron tayong sariling, we called it tama, right. Pero sinabi ng Romans 2, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself. Kadalasan, may mga bagay na normal lang sa atin. Or let's say, tama para sa atin. No? Pero sa salita ng Panginoon, iba pala ang prinsipyo. Basic example. No? Akala natin tama. Pero ayon sa Biblia, merong pagtutuwid. Kahapon, we are discussing about Parenting 101 and how to discipline our children. Sample, madalas ang magulang, akala nila tama na kailangan laging sigawan, pagalitan ng malakas para matuto yung mga bata. Sabi ng Ephesians 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi ang inyong mga anak sa galit, kundi inyong turuan sila sa aral at sa paalala ng Panginoon. I don't know kung kailangan ba nating sigawan ng mga bata. Pag sinisigawan natin, lalo lang sila natatakot. Yun nga yung pastor gusto namin matakot sila sa amin. O talaga? Lalaki sila nang may takot sa'yo? Hindi sila lalaki nang may pag-ibig sa'yo? Dati po, yan po ang prinsipyo ko. Dahil lumaki po ako sa takot, sa galit, no? Ang hirap. Kaya ang dapat po, ang pagdidisiplina ay dapat may pag-ibig at pagtuturo, hindi galit at pananakot. Ano po? Halimbawa, pag-ibig sa kapwa. Akala natin tama na pwede nating mahalin yung mga mabubuti, yung mga, alam mo yun, may kapakinabangan sa buhay natin. Pero pagka yung mga kaaway natin, magalit tayo dyan. Inuusig tayo kung ano-anong ginagawa sa atin . No, akala natin tama. Itong tao na to, mahalin ko to.
kasi mabuti siya sa akin eh. Pero ito, naku, kalimutan mo na yan. Akala natin yun yung tama. Kasi yun yung prinsipyo natin eh. And we are basing onto this world's rule. Pero ang sinasabi ng Matthew 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo sa inyo'y nagsisiusig. Kita mo? Mamahalin nyo. Paano mo mamahalin? Ipadalangin mo sila. Magkaroon ka ng concern. Pagmamalasakit. Kanino? Sa mga umuusig sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay walang pinipili. Pagdating sa pera, pagdating sa pagpapala, ito, akala natin tama na kapag marami kang pera at ari-arian, tulad ng sabi ko kanina, ibig sabihin ay pinagpala ka na ng Diyos. Hindi ba pinagpala ako ng Panginoon, Pastor? Binigyan niya ako ng mga ari-arian. Binigyan niya, pinalaki niya yung savings ko sa BPO, no? Pinagsama ko, baka maano tayo sa live eh. No? Tapos sasabihin, hindi pala tayo pinagpala. No, don't get me wrong. No? Pero ang sabi ng Lucas 12:15, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik nitong mundo na ito. Dahil ang tunay na pagpapala ay ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Matuto kang makontento sa Kanya. Kaya po, napakahalaga na magbase tayo lagi sa Kanyang salita. Hindi sa ating sariling kaalaman. Tanggalin na natin yung sarili nating this is the right thing. Ito yung alam kong tama. Hindi tama yung mga alam mo. Dahil ang tama lang ay kung ano yung salita ng ating Panginoon. Ililihis po tayo ng mga paniniwala na ito. Magbase lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Meron pa tayo dito, mga naghahanap ng kaligayahan. Akala natin, ang kaligayahan ay makukuha sa luho, sa kasikatan, o sa relasyon. Wow, sinagot na ako. Wow, totoo na yan naman. Pero ang sabi ng Bible, in Philippians 4:4 says, magalak kayo sa Panginoon lagi. Muling sasabihin ko, magalak kayo. Sa Diyos natin hanapin ang kagalakan na yan. Kasi yung mga relasyon na yan, pansamantala lang yan. Alam niyo po ba, statistically at psychologically, at ano pa bang pwede kong gamitin, no? Ang pag-aasawa, lalo na sa pag-aasawa, siguro it will just run for 3 to 5 months. Sobrang sweet ninyo. Pero after 7, mag-iisang taon, hindi ko alam kung sasabayan ka na niyang matulog. Nawawala. Yung intimacy, nawawala. Kaya wag tayong magbabase sa relasyon. Magbabase tayo sa Diyos, sa katotohanan. Amen? Kaya yung mga naghahanap ng partner, hayaan mo yan. Si Lord ang magdadala sa iyo yan. Kasi sakay kay Lord ka, nagbabase. Amen? Parang yung mga nag-i-amen, yung mga ano, yung mga may relasyon na. May mga naghahanap pa. Again, ang tunay na kagalakan ay sa Panginoon lamang, mga kapatid. Ano po? Maraming bagay ang iniisip nating tama base sa sarili nating damdamin, sarili nating emosyon. No? Pero ang Biblia ang tunay na pamantayan ng tama at mali. Kaya mahalagang bumalik palagi tayo sa salita ng Diyos para itama ang ating maling pananaw at nagkagawian. Ito ang naging problema ng ibang church dito sa Revelations. Alam na ang tama pero hindi lumalakad ng may kapuspusan. Kaya kinakailangan ng Diyos na tayo ay disiplinahin at i-correct. Ang KKCF, kumusta? Sabihin na natin, yes, Lord, correct us.
Marami kaming mga pangangailangan, Lord. My question now is, mga ilan kaya ang i-correct ni Lord? KKCF, remember this. Sana hindi natin makita ang ating mga sarili na nakafocus na lamang sa mga gawa at tradisyon, ngunit wala sa puso at relasyon. Huh? Napakahalaga na meron tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Mahal kong asawa, naman. Yan, salamat. Napakaganda mo ngayong araw na ito. Sabi natin, magbu-blue tayo pero nag-white ka. Praise God sa buhay ng aking asawa. Diyan lagi nagsosupport. Kaya sabi natin, dapat may relasyon, may puso sa Panginoon. Kasi karamihan po, nakikibahagi, merong bahagi sa ministry. Yes, praise God. No? Nagpapaturo, may nagtuturo, praise God. Pagdating sa pagbibigay, praise God. Purihin ng Panginoon. Pero, yung kanyang puso, yung kanyang lifestyle, hindi nagbabago. Kaya sinasabi po natin, nakafocus lang tayo sa gawa at sa tradisyon. Don't get me wrong mga kapatid, but ang problema ay hindi ang gawain mismo, kundi ang kondisyon ng puso natin. Kaya kinakailangan tayong itama, i-correct ng Panginoon. And the solution is Revelation 3:19. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Again, repentance, personal intimacy at katapatan sa Diyos. Yun po ang kailangan natin, itong sinasabi nating earnest and repent. Daily repentance ang kailangan nito. Hindi lamang po, minsan lamang ang repentance. Kapag kinukorek tayo ng Diyos, ibig sabihin ayaw niya tayong manatili sa maling gawain, sa maling daan. Nililinis niya tayo. Tinatama niya ang ating isip. Tinuturo niya kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ang Kanyang pagtutuwid ay palatandaan ng Kanyang pag-ibig, hindi ng Kanyang galit. Kaya nga sabi ng Psalms 66:10, For you, O God, have tested us. You have refined us as silver is refined. Yan. Kita niyo yung silver na yan? Alam niyo po ba kung paano gawin yung silver na yan? Kapag nakikita o kapag yung isang pilak daw, kapag para maging ganyan yung silver, idinadarang yan sa apoy. Itinadarang sa apoy hanggang sa yung apoy na yon is mayroong mataas na na antas ng init nito. Para nang sa ganon ay lumabas yung mga dumi, yung mga hindi natural doon sa pilak. At lahat ng yon, iibabaw yun doon sa kalalagyanan. At pag umiibabaw, tinatanggal niya yun ng silversmith, yung tawag doon sa gumagawa no? Tinatanggal niya, tapos papakuluan niya na naman yun hanggang sa maging refined yung silver na yun. At alam niyo ba, para masabi natin na hanggang kailan niya idadarang sa apoy? Hanggang kailan niya ipapainitan? No? Sabihin ba natin hanggang maging ganyan? Hindi po. Pag nagtanong tayo sa isang gumagawa ng silver, o yung tinatawag natin yung mga silversmith, ang sabihin po nila, kapag nakikita na yung ang palatandaan daw na okay na yung silver, kapag nakikita na malinaw yung kanyang reflection, yung kanyang muka doon sa pilak. Kapag nakikita niya na yung reflection ng kanyang muka, ibig sabihin, it is done. Refined na siya. Pwede na siyang hanguin. No? At kung titignan po natin doon, God is the refiner. Siya yung naglalagay sa atin sa apoy. And yung mga fire na yun, yung apoy na yun is the process para tayo maging refined.
Yun yung ginagamit natin, ginagamit ng ating Panginoon, yung mga trials, masakit, mahirap, pero doon lumalabas ang ating pride, ang kasalanan, at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. And the goal is, yung goal na doon is the reflection. Kapag ka nakikita na, no, yung imahe ng ating Panginoon sa buhay natin, you are refined. Kaya nga ang goal natin is makita si Kristo sa buhay natin. That's our goal. Sa madaling salita, God's correction is His way of saying, anak, I love you. And I want you to be with me always. Kinakailangan kitang idarang sa apoy kasi ayaw kong malayo ka sa akin. That's the love of the Lord. So number 1, grace that corrects. Next is grace that knocks. So grace that knocks. In verse 20, here I am, I stand at the door and knock. Ang knock ni Jesus ay grace in action. Isang constant reminder na kahit gaano kakalayo, mga kapatid, siya ay laging handang pumasok kung ikaw ay magbubukas para sa Kanya. It's not just a knock of warning. It's not a warning, but it's a knock of love. Isang pagkatok na magpag-ibig. Jesus does not force His way. He patiently waits. This is what we call the knock that waits. He could have broken the door. Pwede naman niyang sirain na lang yung pinto at pumasok siya. Pero hindi niya magawa, hindi niya ginagawa ito. Kasi gusto niya bigyan tayo ng chance para ipakita yung ating pag-ibig sa Kanya. Or else, magiging robot na lang tayo sa Kanya. No? In 2 Peter 3:9 says, The Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi katulad ng isang delivery driver, no? Kapag ka kumatok sa bahay nyo, ano yan? Chippy! Chippy po! Tapos kung ayaw mong pagbuksan, nagtatago ka kasi, wala pa akong pang. Tapos ang gagawin ni delivery driver ni Chippy, aalis na lang yan. Kasi walang nagbukas ng pinto eh. Marami pa siyang ibang dideliveran. Aalis na lang yan. Pero ang Panginoon, hindi po aalis sa pintuan na yan. He is patiently waiting for us. So come and repent, mga kapatid. Grace is not about religion, it's about relationship. Ang knock na ito ay tanda na mahalaga ka sa ating Panginoon. Kahit minsan binabaliwala natin. Yun yung masakit sa Panginoon. Eh. Kaya nga sabi ng John 10:3, He calls His own sheep by name and leads them out. May personal. No? Kapag kumatok ang Panginoon, tinatawag yung pangalan mo mismo. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. No? The grace that knocks is invitation. It's an invitation. Hindi lang niya gustong pumasok, but a knock for fellowship. Hindi lang niya yung pag pumasok siya, anong susunod? No? Ibig sabihin, pag pumasok siya, gusto niyang makapag-fellowship sa atin. Gusto niya makisalo sa atin. Makisalo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating workplace, sa ating trabaho, sa ating school, sa ating marriage life, sa ating mga ministries. Gusto niya kasama tayo sa lahat ng iyon. Masarap kasalo ang Panginoon. Hindi man siya mahilig sa extra rice. Pero sa kwentuhan, marami kang matututunan sa Panginoon. Sana maging kasalo natin siya palagi sa ating hapagkainan. He will dine with us if you're just going to open that door para sa Kanya. This is a grace na nagnanais ng Panginoon na magkaroon ng tunay na relasyon and intimacy with Him. This means Jesus doesn't want your performance. Again,
He wants your presence. He wants you mismo. Kaya sabi ng John 15:15, I no longer call you servants. I have called you friends. Kaibigan. Grace that knocks means Jesus is patiently, personally, and for lovingly inviting us to open our hearts. And He so willingly wants to come into your life. The question here is, will you open the door? Take a step of faith, mga kapatid, on our side. Jesus knocks, but you must open it. Grace that corrects, grace that knocks, at pangatlo, grace that embraces. Verse 20-21, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Mga kapatid, kung tutuusin, no, kung iisipin lang natin, no, magdadaig din si Lord sa atin, kung tutuusin, wala ni isa sa atin ang may karapatan o karapat-dapat na makasalo ang ating Panginoon. Madalas matigas ang ating puso. Madalas nagtatago tayo sa pagkukunwari sa mga maskara na yan. Paulit-ulit tayong bumabalik sa maling gawain. Pero ito yung totoo, ito yung nangyayari, ito yung katotohanan. Hindi natin maikakaila, mga kapatid, na sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin kumakatok si Kristo sa atin. Hindi dahil mabait tayo, no? Hindi dahil sa iyong gawa, hindi dahil nag-church ka palagi o kung ano man. But it is because He is full of grace. Punong-puno siya ng biyaya. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid. Lahat ay dahil sa Kanyang grace lang, hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya nga, tandaan natin lagi, we are saved through grace, by grace alone, through faith. No? Kaya yung mga mabubuting gawa natin, it's the product or the proof na tayo ay may kaligtasan. Gumagawa tayo ng mabuti para sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang knock na ito. Buksan natin ang ating puso dahil ang biyaya na tinatanggihan ay pwedeng maging hatol na pagsisisihan. Yung nire-reject natin ngayon, nakatok, that could become a judge or judgment you regret tomorrow. Nakakalungkot. Ito ang maituturing na sukdulang biyaya ng Diyos. No? Sa kabila ng pagiging suwail natin, sa kabila ng maraming pagkakamali natin, but still, the Lord still wants us to embrace. Gusto pa rin niya na makayakap tayo. All you need to do is to open that door sa puso mo. At hayaan siyang papasukin. Wala ka nang gagawin. You just have to open that door. Kaya nga sinasabi ng kanta, sukdulang biyaya, no? Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat na pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, sabi ng song. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Alam niyo yung kanta? O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanal at kamahatian. Salamat sa sukdulang
Salamat sa sukdulang biyaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. He deserves all that. Because of His love, His compassion, He still wants to fellowship with us. Ang Diyos ay hindi lang nagtutuwid, kundi siya ring nagpapatawad at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang yakap ng biyaya ay hindi pansamantala lang. Ito ay nagdadala ng buhay na bago, relasyon na totoo at pag-asang walang hanggan. At higit pa, may pangakong korona at trono sa piling ng ating Panginoon. Isipin mo ang isang anak, no? Kahit paulit-ulit siyang gumagawa ng hindi maganda, paulit-ulit siyang sumusuway sa magulang, you see, pagka lumapit ang anak at umiiyak, humihingi ng tawad, alam mo yung kahit anong galit ng magulang, handa pa rin niyang yakapin ang kanyang anak because of that love. Ang problema lang kasi itong mga bata, itong mga anak, ang dami niyang grr. Ang dami yung grr sa buhay. Hindi kayo mapakali. Pag pinagalitan, akala mo na tapos na ang buhay. Wala nang pag-asa. But hindi ko alam bakit ganito ngayon ang bagong henerasyon, ano? Mga kabataan. I'm not saying iba kayo ha, but what I'm saying is, balik kayo doon sa Panginoon. No? Kita niyo magulang, kahit na anong saway natin, konting, ang tawag doon, konting pabebe lang. Ito namang mga magulang, dahil mahal na mahal niya, yakap na lang din. Kaya kung ang Diyos ay kumakatok ngayon, nakabukas ba ang pinto ng puso mo? Kapatid. Panghuli, the grace that corrects, the grace that knocks, grace that embraces, grace that lasts. In verse 22, tapusin natin ng ganito. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Walang exempted, mga kapatid. Ito ay personal na panawagan ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Hindi ito kwento ng Laodicea lamang, kundi ibabala at paanyaya sa atin ngayon. Kung may tenga ka, ito ay para sa iyo. Ito ay para sa atin. The grace of God that waits to embrace us leads to the promise of victory and the voice of the Spirit. Alam niyo po, kung mapapansin ninyo, sa lahat ng sulat ng ating Panginoong Hesus, sa 7 churches na ito, tinapos niya ang liham ng ganito. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat po ng sulat niya sa 7 iglesia na ito. At ito ay nagpapatunay na ang mensahe o ang sulat ng ating Panginoon sa Laodicea ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Sa lahat ng panahon, ang pagiging tapat, ang mainit na pananampalataya at pag-iwas sa pagiging lukewarm ay responsibilidad nating lahat bilang katawan ni Kristo. Dapat maging bukas ang puso at tenga natin sa boses o sa voice of the Spirit, ng banal na Espiritu. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kaliwanagan at nagbubukas sa ating pandinig para maunawaan at maisabuhay ang salita ng ating Diyos. Madalas naririnig natin ang salita, pero hindi ibig sabihin ay tunay na natin itong pinapakinggan. Naririnig natin pero hindi natin pinapakinggan. Malaki pong pagkakaiba ito, mga kapatid. Dahil ang tunay na pakikinig ay may kasamang pagsunod. Hindi po pwedeng pinakinggan mo dito, lalabas naman sa kabila.
Kailangan, kung talagang nakikinig ka, papasok sa tenga mo, bababa sa iyong puso, at magre-reflect yun, magmamanifest sa mabuting gawa. Ang babala at pangako ng Diyos ay hindi pwedeng baliwalain. Ang grace na inaalok niya sa atin ay totoo at available palagi. Pero kung paulit-ulit itong tinatanggihan, may darating na pagpapalo. At ang masaklap nito, may kasamang paghatol sa huli. Huwag sana natin matagpuan yung paghatol na yun sa atin. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapangyarihan para magbago. Hindi natin kayang umalis sa pagiging maligamgam sa sariling lakas lang. Kailangan nating sumuko at hayaang baguhin tayo ng banal na Espiritu. Church, if you want to be like Smyrna in Philadelphia, we need to learn to surrender at sumunod sa sinasabi ng banal na Espiritu. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nakikinig ba talaga ako sa banal na Espiritu? O mas pinipili ko lang ang mga bagay na komportable lang para sa akin? Ang tunay na pakikinig sa Espiritu ay makikita sa pagsisisi. Makikita sa pagbabago sa buhay. Aktibo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos, mga kapatid. Pero ang pagkakataon natin ay hindi ito permanente. Yung pagkakataon natin na buksan ng ating pinto, hindi po yan permanent. Merong pagtatapos. Merong paghahatol sa huli. Kaya ngayon pa lang, the Lord is reminding us now, if you can open that door for Him, you open it now. Because the grace, grace is this. Grace embraces us even in our mess. No? Ang pagyakap ng ating Panginoon sa kabilaan ng ating karumihan ay may ituturing na isang kapangyarihang biyaya. God embraces even in our mess. Kaya mga kapatid, ito ang biyayang handang yumakap sa atin. Grace that waits to embrace. Grace that corrects us. Grace that patiently knocks. Grace that embraces us with fellowship and promise. And grace that lasts and calls us to respond. The Lord is saying, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo ng buong puso. Magsisi kayo sa yung tunay na pagsisisi. You have to renew your mind. Mabago yung ating kaisipan. Mabago yung ating perspective sa buhay. At hayaan ninyong akong baguhin ang inyong buhay. Hindi lang sa labas, kundi sa puso at sa gawa, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nais ng Panginoon na ang ating iglesia ay hindi maligamgam, hindi mahina, hindi puno ng alitan, kundi isang iglesia na tapat, nagtutulungan, nagmamahalan, naninindigan sa katotohanan at naglalakad sa kabanalan. Amen? Ang ating Panginoong Jesus ay nakatingin sa KKCF ngayon. Let's go back again. Kung nakatingin ang ating Panginoon sa atin ngayon, sa ating simbahan. At kung may sasabihin sa atin, ano kaya iyon? Ano ang nais niyong marinig mula sa Kanya? Alam kong nais ng ating puso na marinig mula sa ating Panginoon ang parehong sinabi niya sa Church of Smyrna at Philadelphia. Na ang sabi, alam ko ang iyong mga gawa, KKCF, nananatili kang tapat. Nakaka-bless. Makarinig mula sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin bilang isang church. Naway masumpungan tayo ng Panginoon na may unang pag-ibig, nagkakaisa at naninindigan sa Kanyang salita. Isang iglesyang tunay na kalugod-lugod sa Kanya. May we truly experience His grace through surrendering our lives, for He is waiting, His arms wide open, ready to embrace us, mga kapatid. The grace that knocks
is the same grace that makes us victorious. The Jesus who waits at the door is the same Jesus who will sit us at the throne. Kung kayo'y susuko at magtitiwala sa Kanya. If you're just going to open that door. If you will surrender and put our trust in Him. Tandaan natin na ang pintong bukas para sa biyaya ngayon ay siya ring pinto sa ating kaligtasan. At kung patuloy natin siyang tinatanggihan, darating ang araw na magsasara ang pinto. Kaya't habang may pagkakataon, mga kapatid, buksan natin ang ating puso sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Kanyang biyaya lamang ang naglilinis, ang kayang maglinis, ang kayang sumagip, ang kayang magligtas, hindi ang ating mga gawa. Hayaan mong hubugin ka ng mga pagsubok na ito sa buhay tungo sa paglakad sa katuwiran at kabanalan para sa Kanyang kapurihan, for His glory. Habang tayo'y umaawit, gawin natin itong isang panalangin na may pagpapakumbaba, pagsisisi, and allowing Jesus to come into our heart. Jesus is saying, KKCF, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ang biyayang kumakatok ay siya ring biyayang nagdadala sa atin sa trono ng tagumpay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Church, if you are willing to open that door, may I ask if you to stand up? Hallelujah. Kung dati ay dahil sa mga pagsubok sa buhay, mga bagay na ikinalayo natin sa ating Panginoon, and suddenly ay inaisara natin ang pinto, the Lord is giving you another chance to open that door and He will dine with you, with us. Church, the Holy Spirit is telling us now, makinig, KKCF, makinig kapatid, makinig ka anak. Sumuko at magtiwala sa Diyos. Dahil sa kabila ng ating pagkukunwari at katigasan ng puso, si Kristo ay may sukdulang biyaya na naghihintay na yumakap sa atin ng mahigpit at magbigay ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang lalapit at magbubukas ng kanyang pinto, siya ay papasok at makikisalo sa atin. Hi! Thank you for watching, kapatid. Sana na-bless po tayo sa message today. And don't forget to like, share, and subscribe para updated po tayo lagi. God bless!